sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako po si Amadeus, 25 taong gulang, isang graphic designer dito sa Quezon City. 7 years old pa lamang ako nang magkawatak-watak ang pamilya namin. Bunso ako sa aming 4 na magkakapatid. Napunta ako sa poder ni Mama kasama ang kapatid kong pangatlo sa nakatatanda. Bagamat kay Papa ang naturang bahay ay hindi na yon kinuha ni Papa at sa halip ay ipinangalan na lamang yon kay Mama. Pero si Mama ayaw tumira doon kaya lumipat kami ng ibang bahay. Simula noon ay inabandona na namin ang bahay. Sina Papa umuwi sa Maynila kasama ang 2 kong kapatid. Kami naman ay nanirahan dito sa Project 6 Quezon City. Dahil ayaw maalala ni Mama ang mga kahayupang ginawa ni Papa dahilan ng paghihiwalay nila. Makalipas ang 1 buwan, tumawag sa amin sina Lola Celia at nakikiusap kung pwede ba sila na lamang ng tiyahing ko sa side ni Mama ang tumira sa bahay. Agad naman na pumayag si Mama kaya simula noon ay doon na nanirahan ng lola ko. Lumipas sa mga taon, naging normal naman ang buhay namin. Sa awa ng Panginoon ay nakaya kaming buhayin ni Mama. Ayos din naman sina Papa at ang mga kapatid ko na kinupkop nito at nung mga panahong yon ay may sarili ng pamilya. Ako naman ay nag-aaral noon sa kolehiyo at 3rd year na ako that time. Hanggang sa namatay na si Mama dahil sa sakit na stroke. Bagamat devastated ay nagpasya kami ng kapatid ko na ipagpatuloy na lamang namin ang pagbukod. At kahit mahirap at masakit, sinikap talaga naming mag-move on sa nangyari sa aming ina. Pero isang araw ng Abril, pagkatapos ng mahal na araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Tita Joy. Kapatid ni Mama na nagsasabing may sakit si Lola Celia. Ang nag-iisa kong lola. Matagal ko na siyang hindi nadadalaw mula nang pumanaw si Mama. Nagdesisyon akong umuwi sa probinsya upang alagaan siya. Pagdating ko sa aming baryo ay bumungad sa akin ang tahimik na paligid. Ang kalsadang papunta sa bahay ni Lola ay tila hindi nagbago, makipot, bako-bako at napapalibutan ng matatandang puno. Nang marating ko ang bahay, nakita kong tila hindi ito nagbago mula noong bata pa ako. Ang malaking kahoy na haligi, ang sirang bubong at ang alikabok na muwabalot sa paligid ay nagbigay ng pakiramdam na huminto ang oras dito. Lumabas si Lola mula sa pintuan. Agad ko napansin ang kanyang pagbabago. Ang dating malusog at masayahing matanda ay ngayon payat at mahina na. Ngunit ang kanyang mga mata ang pinakakapansin-pansin. Matalim ang tingin ngunit may bumabalot na lungkot at misteryo. "Nandito ka na pala, apo," mahina niyang sabi. Inakay niya ako papasok sa loob at lalong naramdaman ko ang bigat ng bahay. Sa unang gabi doon habang kami kumakain ng hapunan sa ilalim ng mahina at nangingilid na liwanag ng gasera, napansin kong kakaiba ang kilos ni Lola. Mabagal siyang kumilos at parang may bigat ang bawat galaw niya. Nang tingnan ko ang anino niya sa pader ay tila humahaba ito nang hindi inaasahan ang kanyang leeg ay biglang umabot ng lampas sa dapat. Napapit lang ako ngunit nagkunwari akong walang nakita. "May problema ba, apo?"
Tanong niya sa malamig na boses. Umiling ako ngunit hindi ko na ituloy ang pagkain ko. Kinagabihan sa kwarto ko, mahirap makatulog. Ang kisame ay may bitak na tila humuhugis sa mga mata. Maya't may parang may gumagalaw sa ibabaw, mga aninong nagmamasid. Hindi ko mapigilang tumitig sa kisame at sa isang iglap ay tila may nakita akong mukha maputla, may malalaking mata at nakangiti sa akin. Napapikit ako at nagdasal ng mahigpit. Kinabukasan habang nililinis ko ang kusina, napansin ko ang mga gagamba na gumagapang sa sahig. Hindi ito pang karaniwang gagamba. Ang mga ito ay may 6 na mata at ang katawan nila ay parang nagkikislapan sa liwanag. Pinagmamasdan ko sila nang marinig kong tinawag ako ni Lola mula sa itaas. Umakyat ako sa kanyang kwarto at nadatnang siyang nakaupo sa kama. Nakatalikod sa akin. "Lola?" tawag ko. Dahan-dahan siyang humarap at doon ko napansin na ang kanyang mga mata ay tila hindi tao. Malalim at walang puti, parang nagtatago sa isang lihim. Ngumiti siya sa akin ngunit ang ngiting yun ay hindi nagbigay ng ginhawa. "Amadeo Sapo, mananatili ka ba dito ng matagal?" tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin pero alam kong kailangan kong malaman kung anong nangyayari sa kanya o sa bahay na yon. Samantala sumunod sa akin ang kuya ko na pangatlo sa nakatatanda. Napansin ko sa kanya na parang kinabahan siya o natakot pero hindi niya yon pinahalata sa amin. Masaya siyang binati ng aming lola at nangako naman si kuya na sasamahan niya ako sa pag-aalaga sa matanda. Sa kabilang banda, malaki pala ang bahay na yon. Malaki din ang lupa. May isang master's bedroom kung saan ay pareho kaming natutulog ni lola. Pinagkaiba lang ay meron kaming parang divider kaya may privacy pa rin ako. Meron ding isa pang kwarto at doon nagpasya si kuya na matulog. Nilagyan niya ng ilaw na kulay peach, yung ilaw na ginagamit sa fitting room sa mga mall or madalas ay ilaw sa mga highway. Nilinis din niya yon dahil may folding bed na naroon. Yun na ang tinulugan ng kapatid ko. Sa mga sumunod na araw, napansin kong lalong dumadami ang mga kakaibang pangyayari sa bahay. Ang mga anino sa pader ay tila may sariling buhay. Ang mga yabag sa gabi kahit na wala namang tao. At ang mga bulong na naririnig ko mula sa mga sulok ng bahay, naisip kong kailangan kong alamin ang kasaysayan ng bahay na ito. Pang-siyam na gabi ni kuya sa kwarto ay may napansin siya sa bintana. Hindi niya alam kung ano yon. Medyo nangilabot siya kaya sinindihan niya yung ilaw. Hindi pa rin malinaw kung ano yon dahil may kurtina. Kaya itinulog na lamang niya. Maya-maya nang maalimpungatan siya at napatingin siya sa bintana nang makita niya ang kalahating mukha ng isang lalaki at babae na parang kasing edad ni Papa. Nakatingin sa kanya. Ang laki daw ng mga mata nito at namumula. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kwarto namin pero kinabukasan na siya nagkwento. Sabi namin ay guni-guni niya lamang or dahil sa ilaw. Hindi ko sineryoso yung sinabi ni kuya. Dahil dati rin naman kaming nakatira sa bahay na yon. At nung mga bata pa kami ay wala namang kaming nakita o nagparamdam na multo sa amin. Sa kabilang banda, binaliwala na rin ni kuya ang na-experience niya. Pero sinasarado na niya ang bintana at tinatakpan na niya ito ng karton. Makalipas naman ng ilang buwan ay ako naman ang nakaranas ng kababalaghan. Natulog ako sa sala noon dahil nandoon naman si Tita Joy para bantayan si Lola. Maya-maya pa ay bigla na lamang ako nalimpungatan at nakita ko sa bandang paanan ko ang isang matandang lalaki. Isang matandang babae at 3 babae na sa tingin ko ay kasing edad ko ang nakatingin sa akin. Habang nakaupo sa tapat ng paanan ko. Pero dahil sa sobrang pagod at antok ay nakuha kong matulog ulit
dahil na rin sa pag-aakalang nananaginip lamang ako. Samantala kinabukasan habang kumakain ng pananghalian, nalaman ko mula kay Tita Joy na pagkatapos pumayag si Mama na patirahin si Lola sa bahay ay hindi pala sila agad-agad na lumipat at sa halip ay pinaupahan pala nila ang bahay sa isang pamilya. Nung una daw kasi ay hindi nagustuhan ni Lola ang aura ng bahay kaya nanatili siya noon sa bahay. At para may panggastos sila ni Tita Joy ay pinaupahan na lang nila ang bahay. Alam daw yun ni Mama pero hindi na pumarte sa kita sa upa kahit na nasa kanya nakapangalan ng bahay. Tita, ilang taong tumira sa bahay yung umupa dito sa bahay? Usisa ko. Namutla si Tita Joy. May gusto siyang sabihin noon at nararamdaman ko yon. Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Nagtaka naman ako noon pero hindi ko yon sineryoso. Basta ang sinabi lang sa akin ay pagkatapos tumira ng pamilyang yon ay saka na lumipat at tumira sa bahay since wala na raw silang choice dahil i-demolish na raw ang kanilang bahay noon. Samantala ng gabing ding yon ay nagdesisyon akong kausapin si Lola tungkol sa aking mga napapansin. Lola, may napapansin po akong mga kakaibang nangyayari dito sa bahay. Ang sabi ko habang ako'y nagkakape sa sala. Tumingin siya sa akin ng diretso at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Amadeus, may mga bagay na mas mabuting hindi na natin alamin. Sagot niya. Ngunit hindi ako nagpatinag. Lola, kailangan ko pong malaman para matulungan ko kayo. Wika ko. Huminga siya ng malalim ngunit nanatiling tahimik. Ang katahimigang yon ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na may mga lihim na hindi dapat usisain. May umupa na pamilya sa bahay namin. Ito raw ay ang pamilya Borromeo na kinabibilangan ng mag-asawang Salvador at Nelia. Kasama nila ang 3 nilang anak na babae. Ayon kay Lola, tahimik ngunit kakaibang aura ang dala ng pamilya Borromeo. Ang mga kapitbahay namin ay nagtataka ngunit natatakot lumapit. Si Salvador ay bihirang makita at palagi nakasuot ng itim na sombrero. Habang si Nelia ay maganda ngunit tila lagi may lungkot ang kanyang mga mata. Yung mga anak na babae naman, bagamat magiliw at palakaibigan, ay may kakaibang paraan ng pagsasalita na tila nahahawa ang mga taong nakakausap niya. Paglipas nga ng ilang linggo ay nagsimula ang mga kababalaghan. Ang mga hayop sa baryo ay bigla na lamang nawawala o natatagpuan sa hindi may paliwanag na paraan. May mga kalmot o sugat na parang gawa ng isang malaking nilalang. Ang mga kalalakihan sa baryo ay sinasabi papadudot na nakakita na ng anino sa labas tuwing gabi. Ang mga matatanda naman ay nakakarinig ng mga umaalingaw-ngaw na tila nagmumula sa bahay namin. Ang mga boses na bumubulong na mga salitang hindi nila maintindihan. Kwento pa ni Lola. Isang gabi, si Mang Torio, ang pinakamatandang barangay tanod sa lugar namin ay nagtangkang magsiyasat. Lumapit siya sa bahay ngunit bago pa man siya makalapit ay bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig na tila bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nakakita rin siya ng mga mata na malalaki, mapula at nagliliwanag mula sa bintana. Nagmamadali siyang umuwi at mula noon ay hindi na siya nagsalita patungkol sa nakita niya. Lumipas sa mga buwan at unti-unti nang umiwas sa mga tao sa pamilya. Ngunit isang araw, nagulat na lang ang lahat nang hindi na makita ang pamilya Borromeo. Iniwan nilang mag-isa ang bahay at iniwan nila lahat ng mga gamit nila. Maliban na lamang siguro sa mga personal identification nila. Ayon kay Lola, pinuntahan ng ilang matapang na residente ang bahay namin ngunit walang kahit na anong bakas kung saan sila nagpunta. Sa loob ng bahay ay merong isang malaking itim na libro na puno ng kakaibang simbolo at mga sulat sa hindi kilalang wika. Simula noon nanatiling misteryo ang pamilya Borromeo. At ang bahay namin ay kinakatakutan sa lugar namin dahil pinapaniwala ang sinumpa at walang sino mang mga has na tirahan ito.
Sabi ng mga matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, may makikita pa ring anino ng isang pamilya sa bintana ng bahay. Nakatingin palabas na parang may hinihintay. Hanggang sa nagpasya na lamang si Lola at Tita Joy na tirahan ang bahay. At yun nga, yung mga gamit na naiwan ng pamilya Borromeo ay siyang kinuha at ginamit nila ngayon. Tungkol naman daw sa librong naiwan di umano sa loob ng bahay. Ayon kay Lola, sinunog daw niya yon. Kaya siguradong nagkasakit siya ng maluba at nabulag pa ang isa niyang mata. Agad kong ikinuwento kay Kuya yung mga kinuwento ni Lola sa akin. Hanggang sa bigla kong naalala yung tila panaginip ko kung kailan ay nagpakita ang pamilya Borromeo sa akin. Tapos walang kaabog-abog. Bigla ko ring naalala yung unang araw ko sa bahay kung saan ay nakatingin ako noon sa buta sa bubong. Tapos ay parang may nakita akong pulang mata na sumisilip. Tapos ay naitagpi ko ito sa naging karanasan ni Kuya na may nakita siyang matandang babae at lalaki sa bintana na nakasilip at nakatingin sa kanya. Kung saan ay pula din ang mga mata nito. Ano kayang nangyari sa pamilya Borromeo? Bakit bigla silang nawala? Namatay ba sila? O baka sila ay hindi tao? Papadudot, marami ang naglalaro noon sa isipan ko. Samantala makalipas nga ang 2 gabi, pagkaraang may kwento ni Lola sa akin ang tungkol sa pamilya Borromeo. Na umupa noon sa bahay namin ay nagpa siya akong matulog sa sala. Kasi mainit sa kwarto at lahat ng electric fan sa kwarto ay nakatutok kina Lola at kay Tita Joy. Akala ko ay magiging maganda ang tulog ko pero makalipas lang yata ng 3 oras ay nagising ako kasi napansin kong ilang beses nang pabalik-balik yung naglalakad. Tila bang tumatakbo pabalik ng kwarto at kusina. Medyo nairita ako sa kadahilanan na hindi ako makatulog at nayanig din yung kahoy ng bahay namin. Mabigat ang yabag ng paa, kaya naman tinignan ko kung sino ba yung lakad ng lakad sa may bandang kusina. Laking gulat ko na wala akong nakita na naglalakad. Kaya naman sinilip ko sa kwarto yung lola ko at ni Kuya kasi baka mamaya naman ay isa sa kanila ang gising at bumabalang pero nanlamig yung buong katawan ko nung nakita ko na mahimbing silang natutulog. Hindi ko mawari kung sino o ano yung naririnig ko. Naglalakad pero nilakasan ko ang loob ko at bumalik ako sa hinihigaan ko. Nagpakalma ako at nanood lang ng mga nakakatawang video sa phone ko hanggang sa makaramdam ako ng antok. Pipikit na sana ako nang may napansin akong kakaiba doon sa may upuan sa sala. Dahil sa lapag nga ako natutulog ay nakikita ko kaagad kung sino ang naupo sa sala namin. Hindi ko makita kung sino yung nakaupo doon sa may silya namin. At ang tanging nakikita ko lamang ay 5 itim na anino o kung anuman. Hindi ko gaanong pinapansin kasi isip-isip ko kapag hindi pinansin ay aalis din. Pero nagkamali ako. Hindi ko maintindihan kung bakit pero hinawakan ko yung paanong anino na nakaupo sa silya. Para bang sinubukan ako ng utak ko na i-check kung totoo ba yung nakikita ko at guni-guni ko lang. Pero alam kong totoo kasi hawak ko nga ang paa nito. Hindi ako makabitaw at di rin ako makailag ng tingin. Habang papatagal ay napansin ko na ang anino ay malaki. Hindi siya yung normal na anino ng tao, malaki siyang anino. Ramdam ko ang panlalamig ng buong katawan ko at panghihina dahil sa takot. Hindi ako makasigaw at hindi ako makagalaw. Alam kong hindi ako nananaginip at nararamdaman kong kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Dinarasal ko na sana ay bumangon man lang ang isa sa mga kasama ko sa bahay para makawala ako sa pagkakaparalisado. Buti na lang at nadinig ang dasal ko at nakita kong lumabas ng kwarto si Kuya. Dali-dali naman akong bumangon at pumasok ng kwarto niya. Naking gulat ko na naaaninag ko na ang sikat ng araw na tumatago sa gilid ng nakatakip na karton sa may bintana ng kwarto. Nagtataka ako at nababahala dahil alam kong gabi pa lamang noong oras na yon. Isip-isip ko ay magdamag ba akong
nakipagtitigaan sa aninong nakaupo sa silya? Bakit hindi ko man lang naramdaman yung tagal ng oras? Akala ko ay parang minuto lang ay oras na pala ang nakalipas. Hindi ko maipaliwanag yung nangyari pero mula noon ay hindi na ako natulog sa sala, Papa Dudut. Nagparamdam ba sa inyo yung pamilya Borromeo o sisa sa akin ni Kuya? O nakaupo sila kanina sa sofa sa sala. Nahawakan ko nga yung paanong lalaki. Pero hindi ko nakita yung mukha nila. Para lang silang mga anino kasi madilim pa kanina. Kwento ko. Ganyan din ang naranasan ko. Ano sa tingin mo, Amadeus? Uwi na tayo sa atin sa Quezon City? Sabi ni Kuya sa akin. Pero paano si Lola? May sakit pa siya. Sabi ko naman. Bahala na sa kanya si Tita Joy. At saka wala ka bang napapansin kay Lola? Naging kakaiba na siya. Parang hindi na siya tao, Amadeus. Wika ng kapatid ko. Huwag ka namang magsalita ng ganyan kay Lola. Pagtutol ko. Ngunit nagpatuloy pa rin si Kuya sa pagkukwento. Hindi ba ang kwento sa iyo ni Lola? Nung mawala ang pamilya Borromeo dito sa bahay natin, nag-iwan sila ng libro at sinunog yun ni Lola. Amadeus, alam ko yung librong tinutukoy niya. Hindi yun sinunog ni Lola. Aniya. Naintriga naman ako sa aking narinig mula sa aking kapatid. Paano mo nasabi yan? Nakita mo yung libro? O sisa ko? Hindi lang basta nakita. Binasa ko pa, Amadeus. Alam mo kung anong libro yon? Libro ng mga aswang yun. May mga ritual kasi ang mga aswang, lalo na kapag kabilugan ng buwan. At lahat ng iyon ay nakasulat doon sa libro na sinulat kamay lang gamit ang pulang tinta. Tingin ko nga ay dugo ang ginamit na tinta doon eh. Natigilan naman ako at hindi nakapagsalita nang marinig ko ang salitang aswang. Malakas ang kutob ko na hindi tao si Lola. Ewan ko pero minsan kasi nakikita ko siyang pinapakain siya ni Tita Joy ng hilaw na laman loob ng manok eh. Wika pa ng kapatid ko. Si Tita Joy, huwag mong sabihin sa akin na pinagdududahan mo ring aswang. Balik ko sa kanya. Hindi aswang si Tita Joy. Tao pa rin siya dahil hindi siya takot sa asin at bawang. Si Lola lang. Kasi kahapon sinadya kong pumunta sa kwarto niya at nagdala ako ng 2 bawang. Nagalit siya sa akin as in para siyang mabangis na asong nagalit. Kwento pa ng kapatid ko. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung paniniwalaan ko si Kuya sa mga sinasabi niya sa akin. Pero kinagabihan habang papunta ako sa kusina upang uminom ng tubig ay narinig ko ang mga kaluskos mula sa likod bahay. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko si Lola. Nakatalikod, tila may ginagawa. Nang lumapit ako ay laking gulat ko nang makita siyang kumakain ng hilaw na manok. Ang dugo'y tumutulo pa sa kanyang mga labi. Napatras ako sa takot ngunit nagdesisyon akong huwag siyang komprontahin. Baka may dahilan siya. Kahit gaano pa ito kakaiba. Sa kabila ng takot at pagdududa, nagpa siya akong manatili sa piling ni Lola hanggang dumating ang buwan ng Hunyo kung saan ay kinailangan na naming bumalik ng kapatid ko para magpatuloy ng pag-aaral. Pero bago ko umalis ay may hinanap ako sa kwarto ni Lola. Ang libro na iniwan ng pamilya Borromeo. Nakita ko ito sa ilalim ng kama ni Lola pero nagulat ako kasi pag-ahon ko ay nakabangon si Lola at nakatingin sa akin ng masama. Lola, totoo bang aswang na kayo? Nakita ko kasi kayong kumakain ng hilaw na manok dati. Ang sabi ko. Unti-unting nawala ang tila masamang tingin ni Lola sa akin at napalitan niyo ng lungkot. Hindi ako aswang, Amadeus. Pero parang sinapian ako ng mga diablo na nasa loob ng librong yan. Kaya para akong nagiging aswang. Ganito rin ang nangyari sa pamilya Borromeo. Hindi ko alam kung paano napunta sa kanilang libro na yan pero sinapian din sila at naging aswang. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang silang nawala. Alam mo kung bakit? Kinuha sila ng diablo dahil dyan sa librong yan. Kung ganun pala Lola, bakit hindi nyo sunugin? Tanong ko. Sinubukan ko pero hindi ko kaya. Yun lamang ang wika ni Lola sa akin.
Pagkatapos kong marinig yon ay kinuha ko ang libro at patakbo ko itong nilayo kay Lola. Narinig kong sumisigaw siya sa galit pero hindi ko siya pinansin. Dalang libro pumunta ako sa simbahan at hinanap ko ang pare. Nagkataong 4 na pare ang naabutan ko. Kasama ang isang bishop dahil nagkataong magkakaroon ng kumpilang bayan sa lugar namin. Agad kong ibinigay ang libro para ma-exorcise. Matapos ang ilang minutong dasalan, sinunog ng bishop ang libro, Papa Dudut. Kitang-kita namin ang itim na usok na lumabas mula sa libro pero nalusaw din ito sa liwanag na dala ng araw. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay bumalik na sa normal si Lola. Dumakas ang kanyang pangangatawan at muling nagkaroon ng paningin ang nabulag niyang mata. Umalis kami ni Kuya sa bahay ng masaya at masigla ang lola ko. At palagay ko dahil wala na ang librong yon, ay tatahimik na rin ang bahay na yon. Papa Dudut, alam kong marami sa inyo ang may hirapang paniwalaan ng aking kwento. Dahil na rin sa kababalaghang tema nito. Pero totoo talaga itong nangyari sa amin. At hindi ko akalain na yung minsang napanood nating horror movies ay pwede palang magkatotoo. Kaya ang natutunan ko sa kwentong ito ay magdasal palagi sa Diyos at pagtibayin ang pananampalataya ko sa nag-iisang tagapagligtas ng sanlibutan. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Amadeus. Maraming salamat, Amadeus, sa pag-share mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Tama ka sa mga panahong sinusubok ng kababalaghan ng iyong buhay. Tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa iyo. Maraming kababalaghan ang nangyayari at lahat ng ito ay gawa ng dyablo. Kaya palaging mag-ingat, magdasal at maging matapang sa pagharap sa mga ganitong pagsubok. Tandaan na kailanman ay hindi nagwawagi ang dyablo laban sa ating Panginoon. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.